tindahan niya. Pero Happy Father's Day po. And yun, welcome po sa bawat. Sabi mo sa katabi mo, welcome. Okay, so sabi mo, ready ka na ba? Okay, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Sige, next slide po natin. Yan. Ito, si George Sounder, isa po siyang writer at nag-speak po siya sa isang graduation event. Yan. Usually, 'di ba, pag mga graduation event, merong nagsasalita, merong mga kilalang tao nagsasalita. Ito, writer siya sa New York Times Magazine. At ang pinaka-naging topic niya during nung kanyang tawag dito speech. Sige, next slide. Ito yung pinaka-topic niya. What do I regret? Yan. So kausap niya yung mga kabataan, kausap niya yung mga gagraduate. Tinanong niya yung mga graduating students. Sabi niya, ano ba yung pinaka-regret mo? So syempre, kabataan yung mga binigyan niya ng example. Siguro, yung ang mga regret natin sa buhay, hindi natin nabigay yung best natin sa pag-aaral natin. Kaya mo naman mag-cum laude, pero hindi ka nakapag-cum laude. Yung sabi niya, kaya living your life to the fullest, parang meron ka mga na-skip na moment sa life mo na pinangihinayangan mo na hindi mo nagawa. Yun sabi niya na pwedeng ito daw yung mga regret natin sa buhay natin. Pero sinagot niya yung tanong na to sa pamamagitan ng isang kwento. Sabi niya, nung elementary days daw niya, meron daw siyang kaklaseng babae na lagi daw binubuli. So lagi daw niloloko hanggang sa dumating sa point na natapos yung elementary days nila, parang yung buong buhay daw ng babae na yon, binubuli lang siya hanggang sa nagkahiwalay na sila. Sabi niya nga, lately na lang niya na-realize, hanggang ngayon daw kasi naaalala niya, kahit daw elementary pa lang, elementary pa lang yung pangyari, naaalala pa rin niya. Kasi ito daw yung pinaka-regret niya. Sige, next slide. Sabi niya, pinaka-regret niya sa buhay niya, sabi niya dito, failure to show kindness. Kasi sabi niya, meron siyang capability or meron siyang kakayanan na ipagtanggol yung kaklase niyang babae. Pero sabi niya, natakot siyang gumawa ng action. Natakot siya na pag pinagtanggol niya to, lalo na alam niyo sa Amerika, matindi bullying. 'Di ba? Kaya nga dumarating sa point, nagkakaroon pa ng patayan. Kaya parang sa kanya, meron naman daw siya kakayanan pero hindi daw niya pinagtanggol. Kaya nga sabi niya, ito yung greatest regret niya sa buhay niya. Ngayon, kung magre-reflect tayo sa bawat isa sa atin, sa palagay nyo kung kayo tatanungin, ano kayo yung greatest regret nyo sa buhay nyo? Pero ito yung gusto kong question na itanong sa inyo. Magtatawag po tayo. I-ready nyo na. Sige, next slide. Sabi dito, kailan ba nare-realize ng tao yung greatest regret nila sa buhay? Yan. Kailan daw ba dumarating sa point na may experience mo na ito yung greatest regret ko? Kailan daw, ano daw yung mga situation ng life na na-experience mo or masasabi mo, doon mo masasabi na ito yung regret ko sa buhay ko. Ay magtatawag po tayo. Kasi dito, kabataang lalaki, tawagin natin. Sige, si Jason na bayan. Ang Kuya Jason, kailan ba dumarating sa point na nare-realize mo daw yung regret sa buhay? Ano yan? Okay, ano? Okay. Di ba nare-realize mo yung halaga ng isang bagay pag wala na, no? Pag umalis na siya, wala na siya. Diba? Okay, sige, maraming salamat. Sige, tawag po tayo dito sa mga kananayan. Sige, si Bini Janet. Bini Janet. Nanay Janet. Kapag nawala na. Pag wala na po. Pag wala na yung isang tao, gano'n. Okay po, pag nawala na po. Mahalaga Okay. Itawag tayo dun sa likod. Meron ba tayong Bini dyan? Okay. Sige, si Kael na lang. Sige. Sa'yo, Kael, kailan dumarating sa point daw na nare-realize mo yung greatest regret mo sa buhay mo? Alas same lang din sa akin Kay Jason? Kapag wala na yung tao. wala na yung tao. Okay, sige. Tawag tayo. Sige, sa tatay. Tatay Jerry. Tay, kailan daw dumarating sa point yung regret? Siguro pagka yung down na down ako, ganun. Okay. Down moment ng life. Sige, last po. Tawag tayo dito. Sige, si Nanay Marge. Numingiti ka, Marge, eh. Okay, Marge. Kailan dumarating sa point? Siguro kapag yung kabatch mo sa pag-aaral or yung mga kaedad mo, yung friends mo, kasabayan mo, okay na sila, tapos ikaw, ganun pa rin. Okay. Comparison. Nagkakaroon ng comparison. Okay. So maraming salamat. Sige, palakpakan nga natin yung mga sumagot.
Pero ako po, kung tatanungin niyo po ako, para sa akin, mararanasan ko yung greatest regret sa buhay. Siguro, marirealize ko siya kapag mamamatay na ako. Usually, di ba, kapag mamamatay ka na, doon mo maiisip kung sana nagawa ko to, kung may panahon pa ako, kung meron pa akong pagkakataon na pwede ko lang balikan yung mga mali kong nagawa, aayusin ko. Doon tayo nakakaroon ng realization kung kailan natin nare-realize yung mga regret sa buhay natin. And sabi ko nga, kung ako siguro dumating sa point na nandun ako, ang pinaka-greatest regret ko na mararanasan ko sa buhay ko. Sige, next slide. Sabi dito, next slide. The failure to express the best gesture of love to my loved ones. Kumbaga, ang pinaka-greatest regret ko, hindi ko maparamdam sa tao kung gaano ko siya kamahal. Sa ibang tao, hindi ko maparamdam sa kanya yung best expression kung paano ko siya mamahalin. Or kung dapat ganito ko siya minahal. Kasi nga, ulitin natin, pinag-uusapan po natin for the month of June, di ba, loving others. So pinag-uusapan natin ngayon dito, ano ba yung greatest expression na pwede nating ibigay? Kaya nga po ang topic po natin, sige next slide. Pinaka-topic po natin. Yan, greatest expression of love. Sabi mo sa katabi mo, greatest expression of love. Yan. So ito yung pinaka-pag-uusapan natin at ang context po natin ay related, bilang isang Kristiyano, paano ba natin may express sa ibang tao yung greatest expression ng love? Sabi ng ating verse, John 15:13, sabi dito, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. So walang ibang pag-ibig o greater na pag-ibig kundi isakripisyo ng isang kaibigan yung buhay niya para sa isa niyang kaibigan. Yan. Sige, bago po tayo mas lumalim sa pag-uusapan natin, tayo muna ay manalangin. Yes, hallelujah, O God. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. I pray, O Lord God, na Lord God, sa pag-aaral po namin ng inyong salita, Lord, sa mga pag-uusapan namin. Help us, Lord God, give us knowledge and wisdom. Lord, ako po nagagamitin niyo, Panginoon. Patuloy kang magsalita, Lord God. Alam ko, Lord, meron kang gustong ituro, gustong ayusin, Lord, sa buhay namin sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya nga po, Ama, gamitin niyo nga po ko, Lord, dadaluyan na instrumento lamang, Panginoon, upang marinig namin, Lord, yung mga salita na nanggagaling sa inyo. I also pray, Lord God, magkaroon kami ng bukas na puso't isipan, Panginoon. Tanggapin namin ang bukod sa loob, Lord God, yung mga bagay na gusto niyo pong ituro sa amin sa mga oras na ito. Kaya nga po, Ama, sa inyo nga po na ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, bigyan natin yung pinaka-best sa palakpak para sa Diyos. Amen. Yan. So ngayon, pag-uusapan natin bilang isang Kristiyano, di ba, paano daw ba natin may express yung love natin sa ibang tao? Kung tutusin na pinaka-verse natin na pinanggalingan nito, yung Matthew chapter 28, verse 19 to 20, which is yung go and make disciples. Ako naniniwala ko na ito yung greatest expression na pwede nating ipakita sa ibang tao na kung gaano natin sila kamahal. Kaya nga po, una, sabi nga dito, sharing the gospel. May express mo daw yung totoong pagmamahal mo sa ibang tao kapag sinishare mo yung gospel sa kanila. Ngayon dito, pag-uusapan natin, titignan natin, bakit sharing the gospel? Anong meron? Sige, next. Ito, si John Harper, isa po siyang pastor, evangelist, reverend, na nung time na kung saan, nung ginawa yung Titanic, sino familiar sa Titanic? Sumanagaw ng amen. Yan, napanood natin, di ba? Si Jack, si Jill. Baka po yung iba, hindi nila alam, kala nila movie, totoo pong merong ganong klaseng barko. Na lumubog talaga siya, true to life story. Ito si John Harper, isa po siya sa mga passenger nung Titanic. Ngayon, kasama niya yung anak niyang babae, balo na si John Harper, so in short, wala nang nanay yung babae, yung anak niya. Tapos nung sumakay na sila, to make the long story short, dumating sa point niya na, lulubog na yung barko. Nung lulubog na yung barko, ngayon merong decision making na kailangan gawin si John Harper. Merong calling sa kanya si God. Yung sabi niya, parang inaano sa kanya ni Lord na kailangan mo mag-share. Kailangan mo mag-share sa ibang tao. Ngayon, inisip niya yung anak niyang babae. Sabi niya, pag iniwan ko tong anak kong babae, kasi merong isang lifeboat, boat number 11. Sabi niya, kapag iniwan niya daw doon yung anak niyang babae, for sure daw, hindi na daw niya mababalikan. Kaya nangyari, kahit na gano'n yung situation, iniwan niya yung anak niyang babae doon sa lifeboat 11. Tapos yung life jacket na suit niya, meron siya nakita na isang tao na nangangailangan ng life jacket, ibinigay niya. Tapos alam niyo, after niya ibigay, kasi marunong siya lumangoy, after niyang ibigay, lumangoy siya, pumunta siya sa mga tao na nahihirapan, tinutulungan. Tapos at the same time, sinishare niya ng gospel. Sasabi niya, kilala mo na ba si God? Ligtas ka na ba? Alam mo ba yung kaligtasan? Talagang sinulit niya yung moment na yon na makapag-share siya sa maraming tao hanggang sa dumating sa point na namatay siya sa lunod. Nung nilamig siya, nanigas siya hanggang sa nalunod siya. Ngayon, di ba parang kung tayo yung nasa situation ni John Harper, iisipin mo, mamamatay ka na. Nasa bingit ka na nakamatay. Anong una mo pa bang iisipin yung ibang tao? Di ba? Para kung ako nga, sabi ko nga, kung ako yung parang i-justify ko sa sarili ko, Lord,
kapag mabubuhay ako, mas marami ako maliligtas. Mas marami ako masishare. Parang kung ako lang kung ako lang sa situation niya. Pero si John Harper, hindi niya, ang inisip niya noong time na yun, maraming tao mamamatay. At malamang hindi nila kilala kung sino si God. Kaya ang ginawa niya, ginamit niya yung opportunity na yun para makapag-share. Sabi nga next slide, now, Pastor John knew that telling other people how much God's loved them was greater than his own life. Alam ni John na greater pa sa buhay niya kaysa sa kaligtasan niya na may importante malaman ng ibang tao kung sino si God sa buhay nila. Ganun in-emphasize si Pastor John. Kaya nga merong mga tao na after na merong isang tao na in-interview, nakalimutan ko yung pangalan, sinabi niya, isa rin daw siya sa mga kinausap ni Pastor John during nung lumulubog na yung barko. Sabi niya nga, nung kinausap siya, hindi daw siya naniniwala. Tapos nung dumating yung time na nagsama-sama na yung mga ni-rescue, marami pala sa mga ni-rescue na nakausap ni Pastor John. At doon niya nakita na grabe yung dedication ni Pastor John. Dumating sa point na nagkaroon din siya ng tinanggap niya rin si Lord bilang Diyos sa tagapagligtas sa buhay niya. Kaya grabe yung ginawa na dedication ni Pastor John. Kaya nga sabi nga, ang realization ko dito, sige next slide, dito, sharing gospel is worth dying for. Alam niyo, pag-share ng salita ng Diyos, di ba, talagang sulit ang mamatay kung dahil lang sa pag-share ng gospel. Dito pinakita ni Pastor John kung gaano ka-importante yung pag-share natin ng gospel sa ibang tao. Pero dito sa pag-uusap, kaya nga dito titignan natin titignan natin dito kung bakit merong ganung klaseng damdamin si Pastor John. Hindi natin sinasabi dito na kailangan ko mamatay para sa hindi yung sinasabi natin. Ang gusto kong tingnan natin dito, ano yung damdamin, ano yung mindset, ano yung nasa puso ni Pastor John, bakit dumating sa point na kaya niyang isacrifice yung life niya para lang sa pag-share ng gospel. Yun yung pag-uusapan natin. Kaya nga una, sabi dito, beauty of sharing the gospel. Ano ba yung kinaganda ng pag-share natin ng gospel pagdating sa ibang tao? Meron lang tayong iikutan na verse. Sige, next slide. Sabi na sa Corinthians chapter 5 verse 18. Dito tayo iikot. Sabi dito, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So, himay-himayin natin itong verse na ito. Titignan natin, bakit ba nagkaroon ng ganong klaseng damdamin si Pastor John? So, titignan natin. So, sige, next slide. Yung word na reconciled na nakalagay dun sa verse. Sabi dito, yung meaning daw nun, sabi, this term refers to the restoration of a relationship that was broken. In this context, it signifies the restoration of relationship between God and humanity, which damaged by sin. So yung reconcile daw na nakalagay doon, ibig sabihin daw nun, kailangan daw, di ba meaning daw ng reconciliation, restoration of relationship. So meaning pala ng pagre-reconcile, meron daw aayusin na relasyon. At base doon sa verse na yon, ang aayusin daw na relasyon, yung relasyon ng tao at ang relasyon ng Diyos. Di ba? Kasi nga daw, sinira daw ng kasalanan. So ito yung tanong, sige next slide. Tanong ko muna sa inyo, anong naranasan mo if may kagalit ka? Ano yung experience mo daw every time na meron ka nakakagalit? Sige, tanong muna natin para magkaroon na tayo ng interaction. Okay, tapos na yung iba. Sige, tawag naman tayo dito. Sige, si Beanie Apple. Si Beanie Apple. Apple, ano experience mo kapag meron ka nakakagalit? Mabigat sa loob, mabigat sa damdamin. Okay, sige, dito naman. Nanay Gemma, Beanie Gemma. Yan, salamin. Sige. Nay? Lagi mong naiisip. Okay, di makatulog. Mabigat sa loob. Sige, tawag naman po tayo dito. Sige, si Kuya Rocky. Kuya Rocky, ano ba yung experience kapag merong nakakagalit? Para sa'yo, Kuya Rocky. Ano po? Mabigat sa loob din. Mabigat din sa loob. Tatawagin ko dito malamang mabigat din sa loob. Sige, tawag tayo dito. Sige, si Kuya Francis. Lumiliit yung mundo. Yun, lumiliit yung mundo. Isa rin yun, di ba? Kung tutuusin, kung titignan natin, di ba? Kapag meron tayong nakakagalit, ano ba yung normal na na-experience natin? Una, ayaw natin pansinin, iiwasan natin. Di ba yung talagang makita ko lang anino niyan, bubulag tayo. Parang gano'n. Kasi galit ka masama yung loob mo Tapos halimbawa, bibili ka doon sa kanto, dadaanan mo. Di ba, imbis na doon ka dadaan, iikot ka pa. Di ba, para lang maiwasan mo siya kasi nga ganun daw yung experience sa pero ang agalit. Kumbaga, merong broken relationship, merong conflict sa bawat isa. Alam niyo, same goes pagdating din kay God. Ganun din to yung picture kapag meron tayong conflict pagdating sa Diyos. Tingnan niyo sabi ng Bible. Sige, next slide. Isaiah 59 chapter 2, sabi dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Kaya nga binabanggit kanina, doon sa reconciled,
Diba? Binabagay ka dito dahil daw sa kasalanan natin, nasira daw yung relasyon natin sa Diyos. So yung unang ine-emphasize, di ba, nung verse na yun, kailangan natin ma-restore yung relationship natin sa Kanya. Kasi nga, dahil sa kasalanan, nasira dahil sa kasalanan. Ngayon, next slide, ang next na gustong emphasize, all this is from God. Anong gusto sabihin nito? Divine initiative. Paul emphasized that the work of reconciliation originates with God. It is not the humanity that initiates reconciliation with God, but God who reaches out to humanity. Anong gusto sabihin nito? Yung pagre-reconcile daw, hindi daw to nagmula sa tao. Nanggaling daw to mismo kay God. Kasi bakit? Ano ba yung normal nature ng tao kapag meron kagalit? Ano yung normal nature? Ma-pride. Diba? Para kapag tinaasan ka ng kilay, tataasan mo din. Diba? Kabila pa. Diba? Kabilaan pa, itataas mo sa kanya. Kasi nga, normal sa ating mga tao, kapag meron tayong kagalit, diba, pataasan ng pride eh. Matigas ka, mas matigas ako sa'yo. Akala mo lang. Parang ganun tayo, diba? Kaya nga dito, sinasabi dito, gusto sabihin ng verse, diba, na una, nasira nga yung relationship. Ngayon dito, gumawa si Lord ng way. Kung paano daw ma-restore yung relationship. Kaya nga sabi dito, nagsimula daw yun sa Diyos. Sa pamamagitan nito, sige, next slide. Sabi nga dito, Christ's crucifixion is God's way of reaching us to restore our relationship to Him. Nung napako si Christ, sa cross ng Kalbaryo, ito yung naging reason para ma-restore yung relationship natin sa Kanya. At last part ng verse, sige next. Sabi, ito sa last part ng verse ng 2 Corinthians 5:18, sabi ni Pablo, and gave us the ministry of reconciliation. Sabi ito, ministry of reconciliation, having been reconciled to God, believers are entrusted with the ministry of reconciliation. This means that they are to act as God's ambassador, spreading the message of reconciliation to others. Anong sinasabi nito? Kung sino daw yung mga nakakilala sa Diyos, tumanggap sa Diyos, naniwala kay God bilang Diyos sa tagapagligtas, na-restore yung relationship sa Diyos, dapat daw, ngayong na-restore na kayo, ano daw gagawin nyo? Kayo din naman daw magiging reason para sa ibang tao upang ma-restore yung relationship nila. At ako naniniwala kay ito yung damdamin ni Pastor Jan. Kasi alam niya sa sarili niya kung gaano kahalaga yung relationship niya sa Diyos. Kaya hindi siya mapakali na okay lang mamatay sa Kanya for the sake na makakilala yung ibang tao, magkaroon ng kaligtasan. Ayun yung ine-emphasize dito. Alam niyo, nung time ng, tawag ito, mga high school days ko po, during that time, si Pastor saka si Pastora, si Mama saka si Papa, lagi po sila nag-aaway. Parang yun eh, wala namang umalis naman na sila. Okay lang yan. Tawag dito? Lagi, every December, lagi sila nagtatalo. Every December. Sorry. Lagi sila nagtatalo. Tapos parang, alam mo yun, syempre bilang mga anak, medyo nahihirapan na kami na bakit ganun nung high school days namin. Hanggang sa dumating sa point na kaming tatlo magkakapatid, nag-decide kami. Meron kasi kaming kinakausap na pastor, si Pastor Joel saka si Pastor Elijah. Sila yung ginamit ng Diyos para tulungan si Pastor saka si Pastora na maging maayos yung relationship nila. Ngayon nga po, 31 years na po sila nagsasama. Sige, palakpakan nga natin. Sige, grabe, 31 years. Doon sa mga nanliligaw sa inyo, wala pang 1 month, ayaw na, no? Ayaw na. Pero anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ngayon kasi, para ang naging namin nun, nung time na yon, dahil lagi nga po sila nag-aaway, ang ginawa namin magkakapatid, pumupunta kami sa bahay nila Pastor Joel sa Pastor Elijah. Sabi namin, Pastora, yung plato lumilipad. De, joke lang. Sabi namin, Pastora, nag-aaway na naman po si Mama sa si Papa. Tapos, ayun na, kinausap sila. Sabi nga ni Pastor Elijah, sige, ganito gawin natin. Pastora, ilista mo lahat ng mga sama ng loob mo. Pastor, ilista mo lahat ng sama ng loob mo. Then ilista po. Alam niyo, Pastor, isang yellow pad paper. Yung isang page pa, hintayin niyo si Pastora. Manila paper. De, joke lang. Ayun, in short, sinulat nila yung mga yung mga sama ng loob nila, ganun. Tapos hanggang sa dumating sa point na dumating sa point na na-reconcile silang dalawa, na pag-ayos po silang dalawa. Yan ang gusto ko i-point out dito. Para kung titignan natin, parang kung iisipin natin, dahil sa aming magkakapatid, na-restore yung relationship nila. Pero kung tutusin, hindi yung highlight eh. Kasi wala kami pakialam kung ma-highlight man na kami yung naging reason kung bakit sila na-restore. Kasi ang iniisip namin, mahalaga sa amin yung relasyon nilang mag-asawa eh. Kasi kapag nasira yun, mahihirapan kami, masasaktan kami. Mabigat sa amin yun. Alam namin kung gaano ka-importante yung relationship ni Mama sa ni Papa. Kaya ginawa namin yung best way para ma-restore sila. Ngayon ano gusto ko i-point out? Si Pastor Jan kasi, alam niya sa sarili niya kung gaano kahalaga yung relasyon niya sa Diyos. Kaya dumating to the point na kaya niyang mamatay para sa ibang tao kasi alam niya ganun ka-importante yung relasyon ng isang tao sa Diyos. Ngayon, ganun din yung gusto sabihin sa atin ni God.
Bakit merong ganong klaseng damdamin si Pastor Jan? Kasi alam niya sa sarili niya kung gaano ka-importante na mag-share ng gospel sa ibang tao. Ngayon ang problema siguro, sa atin, ang deal sa atin ngayon ni God, anong gusto ngayong iwan sa atin ni Lord? Ang gustong itanong sa inyo ngayon ni Lord, gaano ka-importante sa inyo yung relasyon nyo sa Diyos? Gaano ka-importante sa inyo? Kaya nyo bang dumating sa ganong point? Diba? Parang, kuya, kaya ko, pupunta tayo sa gasangan ngayon, lulubog ako dun. Hindi yun eh. Ang pinag-uusapan dito, nare-realize mo ba sa sarili mo kung gaano ka-importante yung relasyon mo sa Kanya? Hindi ka mahihiyang mag-share sa iba. Hindi mo ikahihiya na meron kang Diyos sa buhay mo na tinanggap mo siya. Kasi alam mo sa sarili mo na mahalaga yun eh. Ito yung gustong sabihin sa atin nun. Amen ba? Amen. Palakpakan nga natin si God. Sige nga, next slide nga. Sabi nga dito, maging kaligayahan natin na maging maayos ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Dapat daw ito yung maging joy sa puso natin. Sabi nga, ito pa nga yung next slide, sabi pa nga dito, having a relationship with God results in the salvation of our souls. Kasi naniniwala tayo na mayroong maayos na relasyon sa Diyos, ito ang magtutulak sa isang tao para magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi religion. Diba? Lagi natin i-emphasize yan. Ang importante, diba, ang gusto ng Diyos magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin. Kasi yun daw ang magbibigay na salvation sa life natin. Kasi si Lord, si God, relational na Diyos siya. Gusto niya yung talagang nakakausap, gusto niya talagang merong interaction sa Kanya. Hindi siya yung parang, ayaw niya na parang yung parang display lang dyan na kapag kailangan mo sa kakalang lalapit. Hindi ganun si God. Si God gusto niya na de-develop yung relationship sa Kanya. Kaya nga dito, pinakita nga ni John Harper, importante na tapat tayo, mga Kristiyano na nakakilala sa Kanya, dapat magkaroon din tayo ng ganong klaseng damdamin. I-emphasize natin sa ibang tao na importante sa kanila na magkaroon sila ng kaligtasan. Sabi nga ng ating last verse para sa point na to. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. And ang gusto ko i-emphasize dito, good and pleasing daw yun sa paningin ng Diyos every time na mayroong tumatanggap. Sabi nga ng Bible sa Lucas isa man lang daw, 'di ba, isang tao man daw ang tumanggap kay Lord. Sabi daw nagdiriwang daw yung buong kalangitan dahil lang sa isang tao. Kasi ganun ka-importante sa Diyos yung kaligtasan ng tao. Kaya sana ganun din natin bigyan ng halaga yon. Sabi mo sa katabi mo, pahalagahan mo. Kaya palapakan natin si God. Okay. So ito pa yung beauty ng pag-share ng gospel sa ibang tao. Ngayon next, sabi dito, means in sharing the gospel. Una, yung beauty. Pangalawa, ano ba yung ways? Paano ba tayo makakapag-share ng gospel? Sige, next. Sabi ng verse, ito Romans chapter 10, verse 14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sumasampalataya kung wala pang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Next. Sabi ito, at paano makakapangaral ng sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Diba in short, diba gandang sinabi ng verse, paano daw magkakaroon ng pananampalataya yung ibang tao kung wala silang naririnig? Paano daw sila makakapakinig ng salita kung walang nagtuturo? Paano sila magtuturo kung walang hahayo para sa kanila? Kaya nga po dito sa loob ng simbahan, alam nyo ang ganda dito sa nagiging kultura natin ngayon sa loob ng simbahan, unti-unti po na-develop sa atin yung pagbibigay natin ng halaga pagdating sa ang term na ginagamit, ang Christian term po na ginagamit dyan, evangelism. Yung po yung Christian term na ginagamit, which is yung pag-share natin sa ibang tao. Sige, next slide. Sabi nga, ito po yung mga means na ginagawa natin sa loob ng church, ine-encourage natin yung bawat isa sa atin, na ganito yung gawin nating way kung paano ba daw tayo makakapag-share ng gospel. Una, sabi dito, invite a friend or family to the church or light group. Diba? Lagi natin ina-encourage yan, o mag-invite na tayo. Kaya nga pag may mga bago, diba, pinapatayo natin, pinapalakpakan natin. Kasi nga, we encourage everyone, invite natin yung friends natin, yung family natin. Kasi nga, kung hindi ka marunong mag-share ng gospel, yung nagsasalita sa harapan, o kaya yung leader mo, kaya nilang magsalita. So kahit sa pamamagitan na pag-invite mo, at least yun yung naging way para makapakinig siya ng Word of God. Amen ba? Amen. Pangalawa, sabi dito, yan, share the gospel to others. Kung marunong ka mag-share, go ahead. Di ba, huwag tayong mahiya. Katulad na na-emphasize natin kanina. Kasi naniniwala ako, meron mga pagkakataon sa life natin na ikaw na yung kinakausap ng Diyos. Na-sharean sila. Kaya nga lang problema, siguro nagkakaroon tayo ng doubt, nagkakaroon tayo ng barrier, or may nag-hold back sa atin na sharean ko ba siya o hindi. Dapat unti-unti natin i-develop yung tamang determinasyon pagdating sa pag-share sa kanila. Ayun. And lastly, sabi nga dito, ito gusto ko ring i-emphasize, join the evangelism programs of our church. Alam nyo,
dati kasi, yung ginagawa po natin dito sa loob ng simbahan, yung mga past few years dito sa church natin, lagi natin encourage na, okay, mag-share kayo ng gospel, kato ganyan. Pero, nagiging passive lang tayo. Ano, meaning ng passive, parang, sige, mag-share ka ako, hindi ka mag-share, sige, it's up to you. Pero ngayon, sa church po natin, in-emphasize natin, nagkaroon talaga tayo ng mga programa kung paano natin to gagawin. Kasi nga, importante to. Ito yung mga programa ginagawa natin sa church. Sige, next slide. Sabi nga dito, ito yung mga evangelism program. Una, dun sa upper left side ng picture, yun yung campus ministry. Yan. So sa mga campus ministry, alam po nila yan, yung mga kabataan. Sino mga involved dito sa mga kabataan? Sumigaw ng amen. Okay, marami po mga kabataan sa atin. Ang ginagawa po natin dyan, meron po tayong mga links or yung mga ways kung paano na-i-invite yung mga estudyante doon, nadadala natin dito sa simbahan. Tapos ang ginagawa po natin, nagkakaroon ng banding. Minsan tumatambay sila dito, gagawa ng assignment, maglalaro or kwentuhan. Then after that, doon yung ginagamit natin way para makapag-share sa kanila ng Word of God. Sa pamamagitan din ng mga kabataan natin dito sa loob ng simbahan. Yan, palakpakan niya natin yung mga kabataan na nag-share. Yan, praise God. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na Home LG. Yung Home LG po, ito po yung house-to-house na ginagawa ng ating church. Na kung saan dito sa loob ng community natin, tawag dito sa isang bahay, pwede yung buong pamilya, o kaya yung mga kapitbahay, sisharean sila ng gospel. Kila Tatay Rene, dito sa grupo nila Veronica, sa grupo, sila Kuya Atan, may pinupuntahan din sila Kuya Atan. Ito po yung ginagawa natin ng Home LG. Kasi nga, ito yung isa sa means na ginagawa natin para at least ito, hindi man to puro kabataan, pero yung buong family, nasisharean sila ng gospel. At the same time, yung kapitbahay din. Di ba, Be? Okay. Sabi ba dito, yung beneficiaries. Yan. Ito bago lang po na ginagawa natin, yung beneficiaries. Pakinggan nyo pa. Itong beneficiaries po, kasi joint po ito na evangelism sa kanang mission dito sa loob ng simbahan. Yung mission po, ang ginagawa po nila, meron po tayong tinatawag na health corner, meron po tayong tinatawag na padyak alalay, pero usually sa health corner po, meron parang, once a month to, ng Saturday, nagkakaroon ng ng booth. So, pwede ka magpalibre ng tawag dito, libre BP, ECG. Hindi ko alam kung ano pa ibang ginagawa ng mga Ano pa ba? Tuli? May tuli ba? Walang tuli. Tawag dito. Basta yun, yung ginagawa. Pero ang ginagawa natin nga, gusto natin i-grab yung opportunity. Ang ginagawa natin, yung mga pumupunta doon, kinukuha natin yung details sila. Tapos, pinupuntahan sila. Para ma-sharean din sila ng gospel. Alam nyo, sino yung pumupunta? Yung mga kananayan po natin. Palapakan natin yung mga nanay natin. Diba? Pinupuntahan po nila yan. Na after malis na dito, after mga siguro ilang araw, meron mga naka-assign po, maglilibot sila, pupuntahan nila, dadalawin nila, kakamustahin nila, then mag-share sila ng word. And lastly, ito po, ongoing progress pa, yung workplace po, nag-share din po tayo sa mga trabaho. Ako po, sa Makati po, yung mga nakasama ko, si AJ, nakasama ko na, si Necart, yan, si Joy, nakasama ko na po sila doon po sa Makati, yung mga ka-office mate ko po, tinatry din namin silang share. Ito, working progress pa po. So ito po yung mga evangelism program na ginagawa natin sa loob ng simbahan. And I encourage everyone, alam nyo, ang sarap maging parte ng ganitong klaseng activity. Diba, iba yung pakiramdam. Diba, kumbaga masaya na rin, panalba, nag-community service ka, pero ito, how much more ang sinishare mo, Word of God. Amen ba? Kaya masarap ito sa parang. Sabi nga, sige next slide. Sabi nga dito, Christians experience personal spiritual growth and joy when they share their faith. It deepens their own relationship with God and brings fulfillment from participating in His mission. Dito, sinasabi dito, kapag ang isang Kristiyano daw, nagpa-participate siya sa evangelism program, una daw, lumalago daw ang kanyang spiritual. Pangalawa, nagkakaroon daw siya ng joy every time na sinishare niya experience niya. Diba, nagkakaroon daw siya ng kaligayahan na kapag sinabi niya sa ibang tao kung paano siya binago ng Diyos. Sino na naka-experience ng ganun? Sumigaw ng amen. Ba, sarap ng ganun pakiramdam. Sabi nga dito, meron dong fulfillment every time doon na nagpa-participate sila sa ganun. Alam nyo, yung mga words na binabanggit dito, po pwedeng, okay, sasaya pala, magkakaroon pala ng fulfillment, lalalim pala. Alam nyo, mas maganda yan pag kayo mismo yung makaka-experience. Iba yung naririnig mo lang sa ikaw mismo yung nakaka-experience. Kasi pag ikaw mismo yung nakaka-experience, mo masasabi, totoo pala yung sinasabi nila, kuya. Totoo pala yung sinasabi yung tinuturo sa loob ng simbahan. Kaya nga ako encourage, syempre, kung hindi mo pa nagagawa, I challenge you, gawin mo na. Sabi sa mo, gawin mo na. Okay, palapakan natin si God. Okay. So ito po yung first expression, greatest expression ng love natin sa ibang tao. And last po, next slide, making disciples. So una, pag-share ng gospel, and last na expression natin na pagmamahal sa ibang tao, sa pamamagitan ng gawin natin silang disipulo. Ano po ba meaning ng discipleship? Sige, next slide.
Sabi dito, discipleship. Discipleship is the process of following Jesus Christ and helping others to do the same. It involves a commitment to learning from Jesus, growing in faith, and living out His teachings in everyday life. Ano po gusto sabihin nito? For example, halimbawa, ano ba to? Mervin ba? Ano ba pangalan mo, bro? Mervin? Alvin. Ayan. Halimbawa, si Alvin, sharean ko siya ng gospel, si Alvin. After ko siyang sharean, ang ginawa ni Alvin, tumanggap siya kay Lord bilang Diyos sa tagapagligtas. Meron na siyang relationship kay God. In short, ligtas na siya. Bakit? Meron na siyang relationship eh. Pwede na siya mamatay. Pero hindi ito natatapos yun, syempre. Diba? Kasi kung ang goal lang ni God, maligtas tayo, di sana nung naligtas tayo, kinuha na niya tayo. Hindi naman ganun eh. Kaya meron tinatawag na discipleship. Meron tinatawag na proseso na pagdi-disciple. Sabi nga dito, involves commitment to learning from Jesus, growing in faith, living out. Di ba? Puro ing, puro ongoing process. Kaya nga sabi nga dito, ina-emphasize natin dito, kapag nag-share tayo sa iba, hindi doon natatapos yun. Ngayon, meron tayong commitment, tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong commitment na tulungan silang lumago. Tulungan silang makilala kung sino si God. Kasi nga, nung tinanggap nila si Lord, starting point pa lang yun ng Christian journey ng life nila. Ngayon, malaki yung role ng mga discipleship leaders. Kasi sila yung tutulong doon sa mga bagong tanggap kung paano ba nila mas lalo makikilala kung sino si God. Kaya dito i-emphasize natin, ano ba yung ginagawa ng mga discipleship leaders? I-emphasize ko lang sa inyo. Una, ito muna yung means. Sige, next slide. Means in discipleship. Paano ba nai-involve sa discipleship? Paano ba? Sige, next. Ito yung mga means natin sa loob ng church. Una, Sunday worship. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi nga, about to sa teaching of the Word of God. Ito, corporate. Pero mas maganda yung light group. Yung light group kasi, dito kasi, ito corporate, sama-sama tayong lahat nakikinig ng Word of God. Pero dito sa light group kasi, nakakaroon kayo ng in-depth na usapin pagdating doon sa pinag-uusapan. Lalo na sa Sunday message. Parang nakabilog kayo, mas maliit na grupo. Tapos, pinag-uusapan nyo yung naging topic, ano yung realization, ano yung takeaways, ano yung binabago sa inyo ni Lord. Sino na dito nakapanood ng Nakita ko lang to one time sa vlog ng Team Payaman. Sino mga nakapanood? Di ba merong moment doon na nakita ko lang yun, na nakabilog sila. Tapos nagsisharean sila. Pagdating sa, tawag dito, mga realization sa buhay, paano yayaman, ganyan. Ngayon alam nyo, sa light group, medyo ganun din yung hawig eh. Nakabilog kayo, tapos hindi kayo magkakakilala, hindi rin kayo magkakamag-anak, pero pinagsama-sama kayo dun sa grupo na yun hanggang sa, tawag dito, nagiging strong na yung ganda pa dun. Yung experience ng encouragement dun sa isa. Na yung naranasan niya na nagbago yung buhay niya, nung narinig niya yun, ganun din yun na experience ko Yun yung kinaganda nung light group. Diba? Kaya nga po nakadesign na, sa totoo lang, iba yung nabibuild kapag bilong ko sa isang light group. Sumigaw nga po ng amen lahat ng bilong sa light group. Sumigaw ng amen. Majority po na nagsisimba dito sa atin, bilong po sila sa light group. At kung ikaw hindi ka pa bilong sa isang light group, I suggest maganda mabilong ka na sa isang light group. Amen ba? Sige, palapakan niya natin si God. Grace. And lastly, sabi nga dito, mentorship. Ngayon dito po sa mentorship, yung discipleship na ginagawa po dyan, yung mga leaders po natin, meron din nagtitrain sa kanilang mga leaders. Yun yung kinaganda niya. Kaya ang term dyan, mentorship. So ito po yung mga means natin sa loob ng simbahan kung paano ba mararanasan yung isang discipleship making. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ano ba yung specific na ginagawa ng isang discipleship leader kung paano niya dinidisciple yung disciple niya. So tignan nyo, LG members, tignan nyo, mga light group members, tignan nyo kung ito ba yung nararanasan nyo sa LG leaders nyo. At LG leaders naman, tignan nyo kung ginagawa nyo ba to. Sige, next. Sabi nga dito, sige, next na natin. Yan, ways of discipleship making. So, ito medyo papasadahan natin dahil medyo marami to. Sige, next slide. Una, sabi dito, teaching and preaching. Dapat daw ang isang discipleship leader nagtuturo at nagpipreach. Sabi dito, biblical instructor, disciple leaders are responsible for accurately teaching and preaching the Word of God. They help others understand Scripture and apply it to their lives. Siyempre naman, ang unang role talaga ng discipleship leader, diba, ituro yung salita ng Diyos. Kasi kung grupo lang kayo na nakabilog, diba, ang nangyayari niyan, kapag, halimbawa, sabi natin, masasabi mo bang light group pero hindi nyo pinag-uusapan sa salita ng Diyos? Diba? Barkadahan lang yun kapag ganun. Pero dito ang gusto natin i-build, diba, yung good community. Kaya nga importante na yung isang leader, marunong siya magturo ng Word of God.
Ngayon gusto ko emphasize dito, alam mo sa church po natin, wala po nagba-Bible school dito sa atin. Honestly, ang nakapagtapos lang po ng Bible school sa atin si Pastor Benji, yung pinaka-pastor po natin. Pero the rest po, ako po, naka-experience lang ako pumasok pero hindi ako naka-graduate ng Bible school. Marami rin sa mga leaders natin dito, hindi rin talaga sila naka-graduate. Ngayon, ano gusto ko i-point out, hindi naman natin kailangan maging graduate ng Bible school para magtuturo tayo ng Word of God. Pero ito ngayon gusto kong emphasize sa atin, especially sa mga LG leaders. Kaya importante yung pagde-devotion. Importante yung pagme-meditate. Kasi anong ituturo mo kung hindi ka babad sa salita ng Diyos? Ano yung i-explain mo sa kanila kung hindi mo na pag-aaralan, ano yung nakalagay sa Bible? Diba? Ano yung ituturo mo sa kanila? Ito, tandaan natin, kahit gaano kagaling yung nagsasalita, pero kung walang laman ng Bible yun, kung hindi yun galing sa salita ng Diyos, baliwala yun. Ang nagbabago ng buhay sa isang tao, hindi yung nagsasalita, yung salita ng Diyos. Amen ba? Tandaan natin yun. Ang kapangyarihan wala sa nagsasalita, nasa salita ng Diyos. Yun nung merong kapangyarihan na nagpababago sa buhay ng iba. Kaya nga, LG leaders, kung hindi kayo equipped ng Word of God, anong tinuturo nyo? Saan nanggagaling yung meditation nyo? Paano nyo na-explain sa kanila yun kung hindi nyo nare-realize na ito pala yung sinasabi ng Bible? Kaya ini-encourage natin yung bawat isa sa atin na aralin natin mabuti. Mag-meditate tayo. Itong meditation na binabanggit natin dito, ito, pakinggan nyo. Itong meditation, hindi ito yung parang nag-aaral ka sa school, re-reviewin mo, hindi. Yung meditation po na binabanggit dito, halimbawa, basahin mo isang passage. Sabi ng Jeremiah 29:11. Ano sabi ng Jeremiah 29:11? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kita nyo na. Mali yung sinasabi ko, hindi nyo alam. Diba? Ano sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ngayon, kung nagme-meditate ka, ito yung meditation. Pag mineditate mo yun, ano yung sinasabi sa'yo ni Lord sa word na yun? Sabi sa akin ng Diyos dito, may pinagdaraan ng ang problema. Pangako pala sa akin ni Lord, hindi niya ako pababayaan. Na-meditate mo yun. Sinulat mo nga sa notebook mo, pinag-pray mo, sige, pangahawakan ko to. Ngayon dumating sa point, nag-LG ka na, di ba habang nagtuturo ka, meron kang isang member na namumblema din. Dahil na pag-aralan mo, na-encounter mo sa Bible, alam mo, sabi ng Bible, Jeremiah 29:11. Yun yung kinaganda na nagde-devotion ka. Kasi naranasan mo sa buhay mo bago mo ituro sa iba. Amen ba? Ganon yung beauty na nagde-devotion. Sabi mo sa katabi mo, mag-devotion ka na. Okay, yun yung una. Sabi nga na supporting verse, next slide. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. So ito lang po yung supporting verse natin dyan. Pangalawa, sige next. Sabi dito, living by example. Leaders are to be example of Christ-like behavior, demonstrating integrity, humility, and love in their daily lives. So dapat daw ang isang disciple leader, meron daw siyang live by example. Ito, ang ganda nung sinabi ng Bible. Pakinggan natin. Sige, next slide. Sabi ng Bible, 1 Timothy 3:2. Ito, Tagalog to. Maganda. Sabi dito, kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Dapat daw, nagtuturo daw walang kapintasan. Tignan mo yung katabi mo. Pangit ba? Hindi, iba yung kapintasan. Sabi nyo, walang mapipintas sa kanya. Diba? Pangalawa, sabi dito, iisa lamang ang asawa. Yan, isa lang asawa sa Baseco. Isa lang asawa sa Hindi, joke lang. Dapat daw, isa lang talaga yung asawa. Binanggit pa dito, matino ang pag-iisip. Yan, kalibitin mo ngayon kung matino ba yan. Pero sabi pa dito, marunong magpigil sa sarili. Kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa iba at may kakayanang magturo. Ito, nagbigay ng practical example si Pablo. Pero in short, to sum up, ang gusto sabihin ni Pablo, dapat ang buhay ng isang nagtuturo, talagang maayos. Kasi biruin mo, sasabihin mo sa kanila, magtuturo ka sa kanila, dapat magbigay kayo sa Panginoon. Pero ikaw hindi mo ginagawa. Paano mo sasabihin na pagpapalain sila sa pagbibigay kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nararanasan? Amen. Paano mo masasabi na kailangan magtiwala ka sa Diyos? Kapag mayroong problema sa buhay, ang nangyayari, una mong takbuhan sino? Bombay. Diba, yun yung una mong takbuhan, mangungutang ka dito. Diba, parang imbis na ang una mong response, magpe-pray ka, pero hindi nakikita sa life mo. Kaya nga sinasabi dito, live by example. Mga leaders, diba, live by example. Kaya kailangan kasi alam nyo, mas powerful ang word kapag nakikita nila sa buhay natin na nangyayari. Amen. Mas powerful yun. Kaya kapag nakikita nila testimony yung life mo, makikinig sila sa'yo. Bakit? Nakikita nila nagbabago yung life mo eh. Bakit hindi sila maniniwala doon sa tinuturo mo, nakikita nila nararanasan mo sa sarili mo. Kaya nga importante,
Yun, magkaroon tayo ng example sa buhay natin. Sige, palakpakan natin si God. Pangatlo, next, sabi dito, equipping and empowering mentorship provide support, accountability to help us. Praise. Okay. Sabi ng ating verse, next slide. 2 Timothy chapter 2 verse 2, kaya iwasan nyo ang mga masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan matuwid, mapagpapa, mapayapa kasama mga tao ng pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. In short, diba, empowering and equipping, sabi doon. Kung dapat daw, sabi nga doon merong guidance eh. Medyo related siya sa next eh. Sige, next slide natin. Praise. Sige pa, next slide nga po. Medyo related din siya dito. Sa pang-apat, caring the flock. Yan, hindi ko nababasahin na. So, ang point daw dito, ang isa daw na leader daw, dapat daw nag-empower, nag-care sa mga inaalagaan niya. Alam niyo, dito po sa church natin, meron po tayong tinatawag na personal intentional discipleship. Ano po yun? Practice po na ginagawa natin. Ano meaning nun? Diba, every Sunday, meron tayong Sunday worship. Nakapakinig tayo. Tapos, once a week, nakikita rin kayo ng mga LG members nyo. Sa totoo lang, kapag meron kang personal problem, hindi mo kayang sabihin sa buong grupo, lalo na kapag confidential. Diba, halimbawa, sabihin natin, ikaw may problema ka. Diba, halimbawa sa LG ko, sabihin si Toyni yan sa LG ko. Halimbawa, meron siyang problema. Hindi niya kayang sabihin sa iba. Pag sabihin niya bigla, halimbawa, habang nag-LG ka, bigla may tataas, kuya, bading ako. Hindi, joke lang. Diba, joke lang. Diba? Pero parang ang hirap kasi mag-open ng mga ang hirap kasi mag-open ng mga problema, lalo na personal. Ngayon, anong gusto kong i-point out dito? Caring the flock. Kasi ang point natin dito, meron tayong tinatawag na PID, Personal Intentional Discipleship. Kaya kapag merong matinding problema, yung isang tao sa loob ng LG, dapat yung leader, kinakausap niyo yun ng one-on-one. Hina-heart-to-heart talk, di ba? Real talk. O, anong problema? Bakit ganyan? Lapit, kuya, pautang. Di ba, hindi. Di ba parang dapat merong kang merong effort na ginagawa para kausapin separate yung tao na yun. Ito yung isa sa ginagawa natin dito sa loob ng simbahan. Sige, next. Sabi nga ng verse 1 Thessalonians 5:14, mga kapatid, ipinapakausap din namin sa inyong pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob at kilingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Kaya nga ginamit na term, maging matyaga daw tayo kapag ginagawa natin to. Yan. So tignan nyo, ito yung ginagawa ng isang LG leader Yan, medyo, sa totoo lang, in reality, medyo mabigat. Sige, next. Panglima. Sabi dito, praying and interceding. Sabi dito, kailangan daw ipinapanalangin din natin sila. Sige, lastly, pang-anim. Sige, next slide na natin. Sa pang-anim, facilitating spiritual growth. Dapat daw, tinutulungan daw natin sila lumalago sila spiritual. Agad na sinabi ng verse. Sige, sabi ng verse, Hebreo chapter 6 verse 1, kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral para sa mga sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtaligod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. In short, anong gusto sabihin dito? Halimbawa, meron ka doon dinidisciple, di ba, na matagal na dapat daw, hindi na daw pinag-uusapan doon, nagsisimba ka ba? Umaatin ka ba ng LG? Anong pinag-uusapan daw dito? Dapat daw mas malalim na usapin na. Ito daw yung kung saan, ini-encourage na natin sila na magturo rin sa iba. Ngayon, to make the long story short, yung 6 na binanggit natin kanina, to sum up, ito po yung isa sa mga, ilan lamang sa mga responsibility na ginagawa ng light group leaders. In reality, katulad na binanggit ko kanina, medyo matrabaho talaga siya. So, totoo lang. Kung titignan natin, biruin mo, meron kayong every Sunday, may gathering pa minsan ng once a week, personal. Tapos pag may problema pa, lalapitan mo pa yun. Kakausapin mo yun kasi inaalagaan natin yun Para makikita mo, may personal na buhay pa yun. Yung isang LG leader, nagtatrabaho, nag-aaral, meron sariling pamilya. Sa totoo lang, di ba, medyo mabigat. Kaya nga unang payo ko sa mga LG members, sige, next slide. Payo ko sa mga LG members, sabi ng Hebreo, sige, next slide. Paki-next. Yan, sabi, Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Kinakausap dito LG members. Sabi, pasakop at sumunod. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Sabi, yung mga leaders daw, gutan daw nila tayo. Hindi sa simbahan, kanino daw? Sa Diyos. Kapag meron dahil sa iyo bumaksak yung spiritual na buhay niya, pananagutan daw natin yung sa Diyos. Kaya nga mabigat Kaya nga sabi dito, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
Kaya nga, makikita nyo, yung kaligayahan ng isang leader, saan nanggagaling? Sa member. Sabi nga doon, kung susundin daw ng miyembro, kung sino yung nagtuturo sa kanila, tagapangasiwa daw sa kanila, magkakaroon daw ng kagalakan. At sabi pa nga dito, kung hindi, sila ay mamimigati. Kung hindi daw kayo susunod, mamimigati daw sila. At hindi ito makakabuti para sa inyo. Kasi darating sa point, pwede silang tumalikod dahil nahihirapan na sila. Kasi nga, biruin mo, ang hirap na ginagawa nila, tapos ganun pa yung magiging response yung tinuturuan nila, medyo mabigat talaga in reality. Ngayon sa mga nakakaunawa na, sinasabihan tayo dito ng Diyos, di ba? Huwag na sana tayo dumagdag pa doon sa sakit ng ulo ng leader natin. Amen ba? Amen. Sabi mo sa atin mo, huwag matigas yung ulo. Diba? Kung ikaw nakakaunawa, to following Jesus regardless of life's circumstances. Anong binanggit dito? Ito ang gusto ko emphasize. Lifelong journey of faith. Ang discipleship daw, lifelong journey. Habang nabubuhay tayo, ginagawa yung discipleship. Palagi. Sabi nga dito Kaya nga mabigat yung ginagawa ng isang leader sa totoo lang. Kasi bakit natin ginagawa yun? Sige, next slide. Sabi dito, this is how serious we are in doing discipleship. Ganito ka-importante sa atin yung pagde-disciple. Siguro iba sa atin dito, kuya, ang bigat. Ang bigat pala maging leader. Pero kung tatanungin nyo, baka nga yung ibang leader sa atin dito, talo pa nila yung nagtatrabaho ng 24/7 sa labas, ng 8 hours sa labas Kasi nagtatrabaho na sila sa labas, tapos meron pa silang dinidisciple. Tanungin natin kung may sinasahod sila. Sa totoo lang wala Meron tayong allowance dito na natatanggap yung mga LG leaders every time na mag-LG leader sila. Diba, 50 pesos po yung inaabot natin sa kanila. Sa totoo lang. Pero katulad na nasasabi ko, ganito tayo kaseryoso. Ngayon ang tanong kasi dito, bakit natin ginagawa yun? Dito na ngayon papasok yung greatest expression ng love. Bakit discipleship is greatest expression ng love? Kasi nga, bakit tayo kaseryoso? Ganito kaseryoso. Again, next slide. Sabi dito, results of discipleship. Ano ba yung resulta kapag ginawa natin yun? Kapag nag-undergo ang isang Kristiyano sa discipleship, ano ba yung magiging result nun? Sabi ng verse ng Bible, next slide, Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ito yung na-experience ng taong nag-undergo ng discipleship. Dito, iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay, hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao na sisira dahil sa mga masasamang pagnanasa. Dahil sa mga maling pananaw dati sa buhay. Sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. In short, ano yung pinaka-result ng ginagawa natin? Ito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito kasi yung resulta. Ito yung resulta kapag nagde-disciple ka. Merong nagbabago ng buhay. Merong nababagong buhay. Para maunawaan po natin, ito last illustration na po natin to. Sige, next slide. Yan. Ito po nung panahon ako po sa kasi AJ nung panahon na addict pa kami. Payat pa ito po yung mga nilalay group namin before yan. Andiyan na sila. Si Nekart, nandiyan si Nekart, si Pau. Si Pau, bata pa si Pau niyan, parang hindi nagbago Pau Parehas pa rin, color green din yung suit mo. Parehas din. Diba? Tapos yung iba po dito na nasa picture, wala na po sila. Hindi, buhay pa naman. Buhay pa naman. Wala lang, hindi na sila nagsisimba dito. Yan yung iba natin dito. Pero, ito yan, dati, example natin si Nekart. Alam mo si Nekart dati, nung na-invite po siya dito, alam ko, tropa ni si Greggy saka sila po yung nakapag-invite sa kanya. Tambay po yan dati si Nekart sa computer shop, nagko-crossfire, addict sa Dota. Tapos parang hindi pa rin ganun ka-importante sa kanya pagdating sa pag-aaral before. Tapos yun po yung nandun sa sulok. Eto, kasali po yan hindi po yan kasali po yan. Si Daryl, kasama rin po namin sa LG namin yan. Hindi po yan photo bomber. Yan. Kasali rin po yan si Daryl. Yan. Rin po yan, part din po ng LG namin yan. Part po ng light group namin yan. Rin po, dati rin po medyo hindi rin siya tawag dito seryoso pagdating sa pag-aaral, ganyan.
So marami rin po yun, marami kaming kasama. Ngayon po, ito na po yung ano namin. Ito, last light group namin nung Friday. Sige, next slide. Yan. Yan. Medyo mukha ng tao. Yan, mukha ng tao. Nag-evolve na. Si Nekart, nakilala ko po si Nekart katulad ng binanggit ko sa inyo kanina. Alam nyo, si Nekart, nakilala ko siya, high school pa lang siya nun. Papunta ng college. Yung nagigitara po dito kanina. Yan, si Nekart po yun. Ngayon po, yung situation po ngayon ni Nekart, nagtatrabaho na po ngayon si Nekart. Biruin nyo. Sabi, kuya, ang tanda mo na. Di ba parang, dati high school pa lang siya eh. Tapos hindi niya gano'ng pinapahalaga yung pag-aaral natin. Kasi dumating sa point, dumadaan sa proseso, nakakasama sa church. Nagkaroon ng tawag dito, katulad nila natin, transform life. Nagbago yung buhay niya, nakilala niya si God. Tapos continue siya sa pagde-disciple. Alam niyo po, nangyari ngayon si Nekart po, kung totoo si Nekart, hindi naman siya graduate sa kilalang school. Sa totoo lang, hindi siya graduate sa kilalang school. Graduate po siya sa ICCCT. Parang gano'n yata yun. Kalimutan ko na. Parang gano'n sa may recto. Ang tinapos po niya, computer, parang IT. Yung po yung course siya, BSIT. Pero alam niyo po, sa po nagtatrabaho ngayon si Nekart? Nagtatrabaho po siya ngayon sa Makati. International company po, Japanese company po, pinagtatrabahohan niya. Palapakan nga natin si God. Mukha lang ganyan yan, pero kuripot yan. Joke lang. Diba? Sabi ko nga, tapos alam niyo po, si Lakiano, si Alden, tapos si Kiano, si Alden, sino pa ba? Si Jasper. Si Jasper nga rin po, matagal na rin to sa LG. Nagsimula rin to sa amin, ang tawag dito, high school din, di ba? High school din. Tapos kayo po, alam niyo po, si Jasper ngayon, graduating na po siya ng college. Di ba? Palapakan natin si Lord. Gagawin na po sila ng college. Tapos nakikilala niyo po yung matapang dito, si Kael. Kilala po yung matapang dito. Yung nagbabantay po dito sa loob ng simbahan ngayon. Dati po nagsimula po yan dito, kids lang, nandun sa taas. Ngayon tingnan nyo, laki na oh. Diba? Ngayon po si Ezekiel po, magka-college na po siya. Anong gusto natin i-point out? Diba anong gusto po natin i-point out dito? Ang gusto po natin sabihin dito na, diba ito yung kasi yung masarap sa pakiramdam katulad ng binabagay ko kanina. Hindi ito dahil sa hindi dahil sa partida, wala tayong malaking sinasahod. Pero alam nyo, iba yung pakiramdam na pag ikaw yung ginagamit ng Diyos, pag nagbabago yung buhay nila. Amen ba? Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung gagamitin ng Diyos, unti-unti silang inaayos. Kasi alam nyo, hindi ko naman hinila, Nekart, nakapagtrabaho ka na, maganda na yung trabaho, baka naman. Hindi ko sinasabi sa kanila yun. Bahala na sila. Nekart ha? Pero hindi ko ina-emphasize sa kanila yun kasi nga masaya ako na nararanasan nila yun eh. Ngayon kung nangyari yun sa buhay nila, grabe sobrang talaga nakakataba ng puso. Alam nyo, hindi lang po ako yung ganito sa loob ng simbahan. Marami po mga light group sa atin dito sa loob ng simbahan na ganito na rin yung nararanasan. Lalo na yung matatagal na. Sila Ate Joy matatagal na, sila Kuya Ian matatagal na, sila Glenn matatagal na. Maraming mga experience. Pero isa lang, ako yung pinapakita ko sa inyo, isa lang po kami sa experience na ganito yung itsura kapag nagdi-disciple ka. Kaya nga sinasabi natin, greatest expression ng love, kasi nagsasacrifice ka eh. Nakita nyo ang bigat ng ginagawa ng trabaho ng isang LG leader. Pero para sa akin, worth it yun. Wala akong pakialam kung wala akong sinasahod or wala. Wala akong pakialam. Basta nakikita ko, unti-unti sila nagbabago, binabago yung buhay nila. Fulfilling yun, sa totoo lang. Sabi nga, sige next slide. Sabi nga dito, this is why discipleship is one of the greatest expressions of love towards others. No matter how challenging it may be, it is worth it as it leads to transform lives. Kahit gaano kahirap, okay lang basta nagbabago yung buhay nila. Alam nyo, ito yung desire ng Diyos. Desire ng Diyos na sinabi nila na tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, hindi lang doon natatapos. Kasi nabubuhay pa tayo dito. Gusto nila unti-unti rin ma-develop yung life natin. At alam nyo maganda, china-challenge tayo ni God. Sabi ni Lord, kung naranasan ko, pwede mo ring maranasan. Yung sinasabi, kung ako ginamit ako sa mga ganun tao, pwedeng kayo din gamitin. Yun yung challenge na binibigay sa atin ni Lord. Alam nyo mga pinapakita ko nila sila Nekart. Sila Nekart may sarili na silang disciple. Si Jasper may disciple na, di ba? Si Gerson may disciple na, di ba? Si Kael mag-undergo na rin ng discipleship. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam ng ganun eh. Kaya nga, katulad na binabigay ko kanina, greatest expression ng love kasi walang kapalit na pera, walang kapalit na material na bagay, yung kapalit nung magbibigay ka ng totoong paglilingkod sa ibang tao. Yun yung gustong ituro sa atin ni Lord. At para po sa pagtatapos natin, sa last slide, sige next. Sabi ni Lloyd D. Newell, sabi niya dito, happiness is not the result of circumstance. It is the result of loving others. Yung totoo daw na happiness, hindi galing sa mga nangyayari sa buhay natin na
graduate ka, nanalo ka ng 1,000,000, na-promote ka sa trabaho, okay, naranasan mo yun. Pero sabi ka dito ni Lloyd, ang most fulfilling moments daw sa life natin, kapag nagkaroon ng resulta yung pagmamahal mo sa ibang tao. Kapag nakikita mo na daw yung result nung effort na ginagawa mo pagdating sa iba. Yun daw yung pinaka-most fulfilling event sa life natin. Kaya nga, I encourage everyone, kung ikaw capable ka na mag-disciple, huwag mong pigilan yung sarili mo na gamitin ka ng Diyos kasi privilege yan. Privilege yan pag nakita mo yung tao na yun dahil sa'yo lumago. Privilege yun. Kaya nga, wag natin pigilan. At ngayon, kung yung iba sa atin dito nagkakaroon na tayo ng desire, kausapin natin si God, ayusin natin yung relasyon natin sa Kanya. Kasi sa Kanya nanggagaling yun eh. Nagkaroon ako ng ganitong desire, nagkaroon ng desire sa atin yung mga leaders ng ganun. Bakit? Kasi nalaman nila sa buhay nila kung gano'ng ka-importante yung merong relasyon sa Diyos. At yung expression na nararamdaman ko, kasi galing yun sa pagmamahal ng Diyos sa akin eh. Na-realize ko, pinarealize sa akin, gusto ko rin ipasa sa kanila. Kaya sana, bawat isa sa atin dito, ito yung beauty ng Christian journey sa buhay natin. Hindi lang yung basta masasabi nila, magsimba ka dito, umattend ka ng light group namin, hindi eh. Yung nangyayaring pagbabago araw-araw sa buhay mo, yun yung doon natutuwa si Lord, doon na-excite si Lord sa nangyayari sa atin. Amen ba? Sige, palapakan nga natin si God. Tayo po tayong lahat para po sa ating pagtatapos. Kaya nga mga church, di ba gusto sabihin sa atin ni Lord, ito yung greatest expression ng pagmamahal natin sa ibang tao. Ngayon kung lingkod sa Kanya, capable ka na nagawin yung mga gatong bagay, huwag mong pigilan yung sarili mo. At gayon sa mga nagsisimula pa lang na naglilingkod sa atin, sayang yung hindi sayang na ganito yung ganito yung tawag dito, ito yung mga naniniwala ko na simula pa lang to ng journey natin. Alam nyo, may kanya-kanya story. Sound. Praise. Yan, katulad yung sinasabi ko, meron tayong kanya-kanyang story ng Christian journey natin. Pero alam nyo, magpapaganda ng journey natin kung paano tayo nakikipag-deal kay God. Kung paano natin kinakausap si Lord, kung anong level ng relationship na meron tayo sa Diyos. Kasi kung naranasan ko to, iba yung deal ko kay God eh. Ngayon naniniwala ko tayo, may kanya-kanya tayo pakikipag-usap sa Diyos, meron tayong kanya-kanyang relationship sa Kanya. I challenge you na ikaw mismo ang kumausap sa Kanya. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Lord, ano yung gusto mong igawin ko sa simbahan, sa ibang tao, na magbibigay ng fulfillment sa life mo? Kaya nga, maganda tong napag-uusapan natin, itong series natin, Loving Others. So sa totoo lang, ito talaga isa sa pinaka kaya nga isa to sa purpose ng buhay natin eh. Na mahalin natin yung ibang tao. Kaya tingnan nyo, di ba? Dineclare ni Lord na ito yung second greatest commandment. Diba? Loving your neighbor as yourself. Hindi lang dahil sa utos ng Diyos. Kasi alam ni Lord na kapag ginawa mo, dun masasatisfy yung life mo. Kaya to greatest commandment sa atin ng Diyos. Amen. Sige, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa napakinggan namin salita mo, Panginoon. Pagdating nga po, Lord, sa greatest expression ng love namin sa ibang tao. Thank you, Lord, dahil naunawaan namin na yung importance, Lord, na pag-share namin ng gospel sa iba. And most importantly, Lord God, kung paano namin sila alagaan, kung paano namin sila gagabayan, Panginoon. Thank you, Lord, dahil merong mga leaders na nasa-sacrifice, pero mga leaders na doon wholeheartedly ginagawa nila yung kanilang responsibility hindi dahil sa obligation, dahil sa love nila sa mga taong ina-handle nila. I pray, O Lord God, na about sa amin dito, magkaroon din kami ng ganong klaseng heart, Panginoon. Na magkaroon kami ng desire kung paano yung ginamit yung leader ko sa buhay ko, ganun din gamitin yung buhay ko para naman sa ibang tao. I pray, O Lord God, magkaroon kami ng ganitong klaseng puso, Panginoon. Itong Lord God, yung na kung saan magbibigay nga po ng talaga ng fulfilling moments sa life namin, Panginoon. I pray, O Lord God, kayo na nga po makipag-usap ang bawat isa sa amin dito. Panginoon, magkaroon kami ng desire sa heart namin, Panginoon, na mas lalo ka pa makilala sa buhay namin, Panginoon. At maging excited, Lord, sa mga gagawin mo po pa sa buhay namin, O God. Kaya nga, Ama, maraming salamat po sa ito. Ikaw nga po, Panginoon, siya pinupuri, sinasaba, pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Alam niyo po, nung si